Yo, what is up sa inyo mga master? Kamusta ang lahat? Welcome back again sa ating channel. At kung mapapansin nyo, itong dinadaanan natin ay lubog pa rin sa baha dito sa Barangay Dalig sa may Balagtas. Anyway, yun nga, samantalayin natin yung pagkakataon para magawa ng review itong gamit-gamit natin ng motorsiklo, itong Suzuki Bergman Street 125EX. Ayan, so gagawa natin ng review tulad ng dati. Pag-uusapan natin yung specs at features na meron dito sa motorsiklo na to. I-share ko na rin sa inyo kung ano nga ba yung opinion ko regarding dito sa unit na gamit-gamit natin. Pero syempre, bago ang lahat, gusto ko lang munang pasalamatan at i-shoutout na rin si Brother Mark at si Sister Badet sa pagpayag na magawa ng content itong motorsiklo na gamit-gamit nila. So maraming salamat po. At yun, samantalayin na natin habang hindi pa umuulan. Umpisa na natin agad. Alright. Pagdating sa kanyang engine displacement, siya ay 124cc, 4-stroke, single-cylinder engine, single overhead cam with 2 valves, air-cooled rin siya at syempre fuel injected na itong motorsiklo nito. Sa gulong naman tayo dito sa harap, ang sukat ay 90x90x12, tubeless na rin ito. At pagdating dito sa likod, sukat naman niya ay 100x80x12, tubeless na rin to at MRF ang stock tire niya. So sa ping preno naman dito sa harap, sa naka-disc brake na may single pad caliper. Ang brand niya ay Nissin. Sa preno naman niya sa likod, siya ay naka-drum brake. So sa ping suspension naman niya dito sa likod, siya ay naka-single suspension. Tapos dito sa harap, siya ay naka-telescopic fork. Sa ilaw naman mga master, meron din siyang daytime running light at naka-LED na rin yung kanyang headlight. Yung signal light niya, halogen bulb. Sa mismong taillight niya, siya ay LED na. Tapos yung kanyang signal light ay halogen bulb pa din. Silipin naman natin mga master yung kanyang compartment, no? Para ma-access natin yan, kailangan natin i-click yung susian para mabuksan yung mismong compartment niya. Sa kanyang fuel tank capacity, siya may 5.5 liters. Pagdating naman dito sa mismong storage box niya, siya ay may 21.5 liters capacity. Hindi lang ako sure kung kasya ang full face, pero sure ako kasya yung nutshell dito. Napansin ko lang dito sa gilid, meron pa rin siyang kickstart. Kaya kahit malubatan ka ng battery, mapapagana mo pa yung motor. Kaya good siya para sa akin. So mga master, dito naman tayo sa mga pindutan niya, no? Unahin natin dito sa kanan, yung kanyang push start. Kasama na rin yung kanyang stop and start system. Yan, isang pindutan na lang yan. Tapos dito sa kaliwa, ang makikita nyo, low beam at high beam, signal light sa gitna, at yung pindutan ng busina. Sa kanyang instrument panel, siya ay naka fully digital na, kaya mas magandang tingnan. Makikita mo sa mismong panel niya yung complete information na kailangan mo sa mga motorsiklo, tulad ng speedometer, odometer, voltmeter, fuel gauge, tapos yung coolant temperature niya makikita mo na rin, kilometers per liter, yung orasan, signal light, check engine, tapos kung nakabukas ba yung iyong stop and start system. Yan yung ilan sa mga information na pwede nating makita sa mismong meter panel nitong Suzuki Bergman Street 125. Pagkadating naman dito sa kanyang bulsa-bulsahan, lalagay natin itong cellphone natin na malaki. Save. Yan, kasyang-kasya siya kahit na madaan tayo sa lubak, hindi basta-basta mahulog. Meron din siyang hook dito na pwede pagsabitan ng mga plastic, ng mga pinamalengkean natin. At meron din siya dito sa baba. Alin lang sa dalawa yung gusto nyo gamitin na hook, bahala kayo kung anong tip nyo. Sa kabilang bulsa naman niya, kung mapapansin nyo, may cover siya. Ayan, lagay na rin natin itong cellphone natin. May isasarba natin siya. Ayan, may isasara naman. Ang kaganda lang dito mga master, meron siyang kasamang charging port na may built-in na USB port. Kaya hindi mo na kailangan bumili pa ng adapter. Pwede ka nang mag-charge agad-agad. Kung mapapansin nyo mga master, yung pinaka-cover or takip nito ay walang lock. Kaya hindi tayo pwedeng mag-iwan ng cellphone dyan kasi baka mawala. Sa pinaka-upuan niya, malambot naman siya at nakapit din yung kanyang tela. Kaya hindi ka basta-basta mag-install dito sa upuan na to. So sa ping ground clearance niya mga master, siya ay 160mm. Kaya may
bababaan to. Dahan-dahan na lang kayo sa mga malulubak na kalsada. Dagdag mo na rin yung kanyang seat height na may 780mm. Alright, so bypass gaming tayo. Kaso nga lang traffic dito sa may bungad ng bypass. Maglooban na muna tayo. Anyway, sa color variation nitong motorsiklo na to, meron kang tatlo pagpipilian. Yung Royal Bronze, tapos itong gamit natin na metallic black na matte version, tapos yung pinaka gray color nya. Yun yung tatlong pagpipilian nyo kung gusto nyo bumili ng Suzuki Burgman Street 125EX. At mukhang maling desisyon yata na nag-bypass tayo, no? Pero anyway, yun na nga, pag-uusapan na natin kung ano nga ba yung mga masasabi ko dito sa motorsiklo na to. At dahil nga traffic, masusubukan natin kung kamusta nga ba yung handling, kung madali nga ba siyang isingit or mahirap. Ayan, mapapansin nyo, okay naman din, magaan naman kasi siyang i-maneuver kahit sabihin nung may kalakihan siya ng kaunti. Tapos idagdag nyo pa na malawak yung kanyang turning radius tulad na itong gagawin natin. Try natin dumaan dito sa gilid. Oh, yeah. Bypass gaming pa, master. Ayan, wala kang maisip na lugar, traffic ang aabutin mo. Anyway, regarding sa handling, okay na okay para sa akin to dahil hindi siya mahirap iliko. Kahit na mukha siyang malaki, hindi siya mabigat gamitin. Seating position, tayo ay naka-upright kaya kahit gamitin natin to sa pangmalayuang biyahe, hindi tayo basta-basta mangangalay. At isa sa napansin ko dito sa seating position niya, para siyang hawig sa NMAX dahil yun nga, malawak yung kanyang tapakan dito sa baba. Pwede kang umupo na parang sa NMAX, pwede mong itaas yung paa mo na parang nakaupo ka sa sofa. Ayan, yan yung parang similarities nila ng NMAX. Pwede kang umupo na parang like a boss dito sa motorsiklo na to. Goods na goods para sa akin yung kanyang seating position. Hindi ako nangangalay kahit na traffic. Makikita nyo, ayan o. Bypass gaming pa more. Nasiraan pa tong truck. Sa usapang suspension naman, okay naman para sa akin yung front suspension niya dahil napaka-responsive lalo na sa malubak na part. Pero isa lang sa napansin ko, yung suspension niya dito sa likod medyo may katigasan kaya natatagtag ako kanina habang nadaan ako sa lubak. Pero siguro kapag may angkas ako, mas maganda yung performance niya. Medyo may kagaanan tayo ng konti. Wow! Pinagaanan sarili. Alright. Hindi, joke lang. Tayo ay 84 kilograms. Ang height natin ay 5'8". Kaya medyo may kaliitan tingnan yung motorsiklo kapag gamit-gamit natin. Anyway, ewan ko ba't matagtag yung shock nito sa likod. Hindi ko rin alam eh. So comment down below mga master kung bakit ganito katagtag. Sa usaping preno naman niya, para sa akin okay naman yung preno niya dito sa harap dahil responsive naman at malakas naman din siya kahit paano. Tapos yung drum brake niya sa likod, okay naman din. Pero yun nga, dahil nasanay tayo na naka-disc brake sa harap at likod, medyo nahihinaan ako ng kaunti. Siguro depende na lang yan sa driver kasi merong driver na gusto mababaw yung preno, meron naman ding driver na gusto yung malalim yung preno. Kayo na balang mag-adjust at magtimpla ng preno nyo dahil depende yan sa trip nyo. At panghuli sa ating criteria for motorcycle review, yung pinaka-power na itong motorsiklo na to mismo mga master. Mamaya ite-testing natin kapag maluwag-luwag na din daan dito sa bypass, no? Siguro pagpapuntang Plaridel na. Tapos mamaya ako na i-conclude kung ano nga ba yung opinion at etc. Okay mga master, testing natin yung power nito. Hindi naman natin siya isasagad pero susubukan lang natin ng konting-konti lang. Ayan. Alright, 70, 72, 74, 75. Ang tagal niya mag-80. Ayan, 83. At ayun na nga, para sa akin okay naman din kahit pa paano yung power na itong motorsiklo na to. Siguro hindi lang niya kaya yung bigat ko dahil din niya masyado ako magaan para sa motorsiklo na to. Partida wala pa akong angkas niyan na. Pero as a beginner bike,
highly recommended ko rin tong motorsiklo na to dahil unang-una, isa sa pinaka nagustuhan ko dito sa kanya ay matipid siya sa gas. Halos doble siya ng Suzuki Raider Carb na gamit-gamit natin. Lalo na siguro kung chill ride ka lang talaga dito sa motorsiklo na to. Masyado siyang matipid sa gas. Yan yung gustong-gusto ko sa motorsiklo na to. At the same time, kung new rider ka lang, hindi ka magugulat dito sa motorsiklo na to dahil pwede siya sa mga beginner riders. Kaya kung ano pang iniintay mo, balak mong bumili ng motorsiklo at scooter type ang napupusuan mo, highly recommend ko rin sa itong motorsiklo na to. So yun lang, maraming salamat sa panonood, maraming salamat sa solidong suporta. Sana may nakuha kayong information regarding sa video na to. At maraming salamat ulit Brother Mark sa pagpayag na magawa ng content itong motorsiklo na gamit-gamit nila. Yun lang, enjoy the ride, ride safe, peace yo! Alright.